Uy, congrats ha. Panalo ka na naman pala sa debate mo. Thank you. Madali lang naman kasi yung topic, tsaka pinag-aralan ko lang din naman yun about sa recent issue ni Duterte. Tara, nantay na tayo ng mga klase natin. Uy, nabalitaan niyo na ba yung pag-aresto kay ex-president Duterte? Oo, nakakapagtanga kasi ginamit sa kanya pang-aresto yung Republic Act 9851. RA 9851? Ano yun? Is it related pa sa ginawang crime ni ex-president Duterte? Ewan ko rin, I'm not into politics kasi kaya wala akong alam na mas magandang bagay. Uy, nandiyan pala kayo. Narinig kami kayo nag-uusap patungkol sa recently ng issue ni ex-president Duterte. And parang curious kayo malaman kung ano yung RA 9851. Ano ba yun? RA 9851 is Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. In short, batas ito para maparusahan ang mga leader na may ginawang malawakang karahasan tulad ng extrajudicial killing, torture at systematic attack on civilian. It was enacted on December 11, 2009. So, parang international law siya. Exactly. Sinunod ng Pilipinas ang standard ng United Nations at ng ICC. Kung presidente ka at may ginawa kang krimen labas sa sangkatauhan, pwede kang managot. Oh, I see. Pero teka, bakit nga ba nakulong sa ex-president Duterte? Under Section 6, other crime against humanity is when act when committed as a widespread or systematic attack against to any civilians population with acknowledged attack, willful killings, extermination, torture, and enforced or involuntary population with acknowledged attack. In short, is yung extrajudicial killings nangyari during his regime and is under Section 6 RA 9851, that's against humanity. Uy, hindi naman siya yung pumatay sa libo-libong individual ah. May kaso pa rin siya. Oo naman, kahit hindi siya likely pumatay, kung siya naman nag-utos o nag-conduct, may criminal responsibility pa rin siya. Akala ko pa naman pag nasa high position ka na, untouchable ka na. Buti na ngayon, dahil sa RA 9, naalala mo ba yung sinabi ni General Luna na walang sino man ang nakatataas sa batas maski ang presidente? Matake, pero sa bagay, maganda na may ganito tayong batas. Now I know. Actually, genocide means killing or harming people just because they don't belong to a certain group, like ethnicity, religion, nationality. Hindi lang siya mas killing ha, they intend to destroy that entire group. Like for example, yung nangyari sa Holocaust na Nazi Germany ang may paana na ubusan ang Jewish population, and that's genocide. Grabe, pero may nangyari na bang ganyan na related sa Pilipinas? Alam ko wala pa, pero RA 1951 was made para doon. Kung sakaling may maganap na ganong crime dito sa bansa or Filipino abroad. For example, may military leader na nag-utos ng mass killing sa isang indigenous group dahil lang sa ethnicity nito, pwede siyang makasuhan under RA 1851. Kahit sinong mataas na opisyal, pwede makasuhan ng batas na yun.